A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Anyway, let's stand and read our text today. Pagpapatuloy ng pinagyayaman sa atin ng ating Panginoon. Okay? Sa pamamagitan ng mensahe patungkol sa kanyang mayamang biyaya sa ating lahat. Okay? At ang sabi ni Apostle Paul doon sa 2 Corinthians chapter 4 and verse 15. Can we all recite this, everyone? Okay, read along, go. For all things are for your sakes, that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, redound to the glory of God. Heavenly Father, thank you, dear God, that as a work of Christ, we can be together, Lord, today. Thank you, Lord, for your grace in us. Ever so rich, marvelous, wonderful, amazing. But help us, dear God, to realize that it is indeed so. At kumilos kami, Panginoon, sa katotohanan ang iyong biyaya ay puspos sa amin, Panginoon. Na huwag kami, Panginoon, madala ng katatayuan o kaya kaisipan ng mundo na para bang hindi po totoo ang iyong biyaya. Na parang hindi totoo ang iyong presensya sa aming kalooban, Panginoon. But help us, dear God, to indeed be strong and stand strong in your grace and be able to do a lot more things, to do the work, Heavenly Father, that many might, through the thanksgiving of many, Lord, redound to the glory of God. In Jesus' name, amen. Thank you. You may please be seated. We will give a conclusion sa hapong ito patungkol sa mensahe na ating ginawang series simula ng linggong ito, nung last Wednesday. In fact, even previous, last Tuesday, sinimulan ko ito. Kaya Tuesday, Wednesday, Thursday, kaninang umaga, hanggang ngayon. At napansin nyo sa pamamagitan ng ating Lighthouse Bulletin, ay hinahamon ang lahat dito. Okay? Ipapakita natin, ay hinahamon ang lahat upang magkaroon tayo ng pagtugon ng tama sa yaman ng biyaya ng Panginoon. Anong tugon yan? Okay? Mga kapatid, kinakailangan ay lahat tayo'y merong pagtugon sa lahat ng pag-abot natin sa atin ng ating Panginoon. Halimbawa, siya ay nagpaanyaya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Paanyaya yon. So anong tugon natin? Lalapit tayo sa Kanya. At ang sabi niya, "Whosoever will come," no? Sabi niya ganyan, "I will never cast out." Tama ba? So sa ating pagtugon, ay naroon palagi ang Kanyang pangako, mga kapatid, ng pagtanggap sa atin. At binasa natin kanina sa ating talata, yung kanina na Bible reading natin, that we in the Lord Jesus Christ have actually been accepted in the Beloved because of that grace. Amen? Okay. Halimbawa, sa bawat pag-abot sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, nangungusap palagi sa atin, hindi tumitigil, mga kapatid, ang pangungusap ng katotohanan ng salita ng Diyos sa atin. Each time na ang Kanyang katotohanan ay pinapahayag. Okay? Kahit hindi tayo magkaroon ng altar call o invitation, naroon pa din ang dapat na tamang response natin sa anumang pakikipag-usap sa atin ng ating Panginoon. Amen ba? For example, all Scripture is given by inspiration of God, by the breath of our God. At ang sabi, kapaki-pakinabang sa doctrine. So, kapag sa pamamagitan ng doctrine, we begin to understand what is right. Ano ang ating pagtugon? E di tatalima tayo at sasabihin natin,
magpapailalim tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos na kung ano ang tama. Okay? Hindi na tayo makikinig sa sinasabi ng mundo na sila ang tama. Maraming dapat tayo matutunan dyan. Okay? Alam niyo, maraming parang tama ang sinasabi ng mundo. Parang tama, pero hindi tama. You realize that? Okay? Yung bang the wisdom of this world, parang tama, pero hindi tama. That is why we really need to know doctrine. What is right? Amen? Pumunta ka lang, pag-usapan nyo lang ang siyensya. Parang ang lahat ng tama ay binibigyan ng siyensya eh. Right? Pati yung evolution. Di ba? Akala mo ngayon tama. Lahat yata ng schools of learning ngayon eh. No? Talagang pinanghahawakan yung evolution. Tama ba? Yes. Pero hindi tama. Kahit anong sabihin nila, ang salita ng Diyos ay nananatiling tama. Okay? For example, alam natin that when God created man, He created man, as man and woman. Pero ang sabi ngayon ng tao kahit saan. Okay? Na ginawa sila ng Diyos na ganun. Mga kapatid, wala nang ibang ginawa ang Diyos, kundi lalaki at babae. Yun ang tama. Okay? Kahit ano pa ang sabihin ng marami na parang tama. But we need to actually confine ourselves and conform ourselves to biblical truth, biblical doctrine. May mga mangangaral ngayon kung ano-ano. Okay? Tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan, kahit tungkol sa kanyang biyaya. Now, we should know what the truth is. Amen? So, tinitingnan natin ang marami mga talata tungkol sa kung paanong dumako sa atin ang biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos that only by the Lord Jesus did grace and truth come to us. Grace and truth came by Jesus Christ. Yan ang tama. So, kinukonforme natin ang ating sarili sa gayong katotohanan. Amen? Okay. At hindi lang yan. Ang sabi all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Ano naman yung reproof? Mga kapatid, maalala ko, may request nga pala sa akin sa oras na Bicolandia, kung maaari daw sana ay talakayin ito bukas. Kaya ipagpapatuloy ko, mukhang magiging parang doctrine class, yung oras na Bicolandia. Pero alam niyo yun talaga yun Okay? Now, but anyway, we would not be afraid. Okay? And we would not let up, mga kapatid, to make the world know what the truth says. Amen? Okay. Now, ano naman yung reproof? Ito nakita natin yan dito sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16. All Scripture is given by inspiration of God or the breath of God and is profitable. Kapaki-pakinabang sa bagay na maalaman natin ang doctrine. And doctrine, as we say, is what is right. And then what is reproof? What is not right? You know what? We all should be conforming to what the truth of God says as to what is not right. Ano naman ang premise niyan? Kasi mga kapatid, hindi lang para nagmumukhang tama ang hindi tama sa mundo. Pero nagbabago through generations. Dati-dati, meron tayong alam na hindi tama. Pero ngayon, tama na Alam niyo ba yun? Nung araw, parang hindi tama yung suot. Ngayon, tama na Ngayon, yun na ang standard. You realize this? Oo. Nung araw, hindi tama yung
Yung bang parang pasaway ka, ngayon parang tama na eh. Parang pag hindi ka pwede maging pasaway at hindi ka pwede magingay, hindi ka, nung araw, hindi natin iniisip na yung pangkarapatang pangsarili, palaging inuusad. Ngayon, tama na lahat yun eh. Okay? Pero mga kapatid, nananatili ang ating pagtayo sa sinasabi ng Banal na Kasulatan, tinuturo na kung ano ang hindi tama. Reproof. Reproof. Are you listening? Parang ngayon, yung bagay na mangangatwiran ka. Naku, nung araw, alam mo, Dick, hindi kami pwede mangatwiran sa mga matatanda. Oo. Pero alam nyo, ang mga magulang ko naman nung araw, nakikinig naman sa kung ano ang pwedeng sabihin ng mga anak. Provided, hindi nagiging at stake ang relationship. Bakit? Because it is with respect. At ito'y may pagkilala ng authority. Ngayon, hindi na ganun eh. Para bang ang authority na ngayon, hindi yung dapat na authority, kundi ikaw mismo authority ka. Okay? Parang yun na. But reproof should remain to be reproof. Especially sa mga young people. Amen? O hindi ba, merong, ano nga yung generation nyo, te? Kayo yon, baby boomer. Yung generation natin. Hindi, baby boomer din pala ako. No? Tapos ng baby boomer, generation X. Pagkatapos, millennials. Pagkatapos, generation Z. O Z, no? Tapos generation Alpha. Okay. Alam niyo, pag lumaki itong mga batang ito, yung aking mga apo, baka iba na yung tama sa kanila eh. Tatamaan sa akin itong mga to. Hindi naman gano'n, ano? Anyway, ano naman yung correction? How to do right. Now think about it. Tinuturuan tayo what is right. Ito ang premise natin. Tinuturuan tayo what is not right. Ito rin ang premise natin. At tinuturuan tayo how to do right. Isipin niyo maigi. How to do right. Ang uri ngayon ng mindset, kukunin sa creativity. Okay? So, that is how to do right. Kukunin sa preferences ang how to do right. Okay? Kukunin sa worldview. Kukunin sa tradition. Kukunin sa kung anong preferences. Are you listening? Kukunin sa iba't ibang mindset. That is how to do right. How do you do business? How do you do the business right? Di ba? Abay, pambihira. Ibang klase ngayon eh. Okay? Yun lang pati pastor. Kaninang umaga ako'y nag-aaral ako. Maya-maya, umilaw yung aking cellphone. Merong isang pastor na nag-message. Sabi, mukha yatang na-hack itong account ni pastor. Nung tinang ko kung sinong pastor, kaibigan ko yun eh. Meron isang picture. Meron isang picture na ang dami-dami niyang pera. Okay? Dami-dami niya. Parang anong pastor ko, account, nag-quick money scheme. Ayun. Parang ang quick money scheme, it's how to do right. Huwag niyo nang ilayo yung sarili ninyo. Yung IGL, alam niyo yung IGL? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng IGL? Ha? Hindi, ano? Pogo, alam niyo. Oo. O hindi niyo maalala? Hindi niyo maalala? Oo. Hindi niyo maalala? Hindi. Ha? Bakit? Sa farm? Ano yung farm? Parang yun na ang tama. Alam niyo, sabi ko doon sa programa iba na natin yan. May magko-complain pa. Maraming kita dyan Para ba, dahil maraming kita, it's all because of money. So you can do whatever only para makakamkam ka ng salapi and everything will be right. Because
you have money. You understand? So, hindi na kinikilala how to do right because of these things. Correct? Oh, yung instruction. Diba? Ang instruction should remain to be instruction all throughout. Correct? At ito mga kapatid, ang instruction na hindi naluluma. So anong ibig sabihin ng instruction? Kung ang doctrine is what is right, reproof is what is not right, correction is how to do right, what is instruction? How to stay right. Yan ang challenge ng maraming mga mananampalataya. Yung bang manatili kang nasa tama. Good? Manatili kang conforming sa salita ng Diyos. Bakit po? Kasi darating ang araw, mga kapatid, darating ang araw, pakaunti ng pakaunti ang tatayo sa salita ng Diyos. At dahil kaunti na lang tayo, we would think na, abay, mas majority yata ang tama eh. Diba? So we would not stay on the right track. You see? So, anong ibig sabihin nito? Listen, lahat ng mga ito that we find in the Word of God, they are given to us. As in, kaya ipinapahayag natin, itinuturo natin, okay? At kahit generational, hindi tayo tumitigil. Good? Kanina dumating dito yung aking kaibigan na artist, si Oli. Alam niyo, si Oli ang gumawa ng ating mga illustration na yan, sa wall. Lahat yan. Okay? Siya yung gumawa niyan. Di ba, kailan ba natin ginawa yan, Connie? Ha? Last year pa ba yun? Oo, maganda. No? Alam niyo yung ating logo ng Lighthouse Cafe, na nakikita niyo doon sa Lighthouse Cafe na nasa wall? Idea yun ni Oli. Magaling. Sabi niya ganyan sa akin, Bishop, meron akong ireregalo sa iyo. Akala ko kung ano lang. Dinala kanina. No? Ipakita niyo nga yung picture. Ayan, no? Lakihan niyo yung lakihan niyo yung pwedeng lakihan yan, di ba? Dinala niya isang mesa. Meron nakaukit diyan na Lighthouse Cafe, where good talks happen. Mananampalataya si Oli. Yung anak niya, ibaba niyo para ayan Lighthouse Cafe, where good talks happen. Pinagtiyagaan niya yan. Inukit. Artist. Ang ganda eh. At ang bigat. Sabi ko sa kanya, ang ganda nito, pwedeng sangkalan. Ang laking karne naman niya. Okay. Pero alam niya si Oli, tuwan-tuwa siya sa Lighthouse eh. At bago sila umalis kanina ni Manuel, abay, sa lipanan muna, Bishop, pwede ba manalangin muna tayo bago kami umalis? Maganda, di ba? Sabi nilang ganyan Panginoon kami po'y pinagpapala na makilala namin si Bishop at, kami maparito at makita ang ministry. Alam niyo kanina, kung ano raw, paano daw yung ating gawain dito, paglinggo, Kaya pinakita ko, pinalabas ko yung ating coming together kaninang umaga. Muntik nang hindi umalis eh. No? May mga churches naman na sarili ang mga yan. Okay? Sabing ganyan, umaawit yung choir. Narinig si Harvey, umaawit. Ang ganda, sabi niya. Ang ganda. Ganon. Parang live din. Sabi ko live nga. Recorded nga lang yan. And all these ay hindi tayo tumitigil na pag-extend nito sa bawat isa. Okay, you know why? Because each one of us, sabi dito, that the man of God, applied sa lahat yan, each one of us may be perfect. Sakdal. In other words, hindi kulang-kulang. Okay? Sakdal, perfect. And then, thoroughly furnished. Thoroughly
furnished. Anong ibig sabihin ng furnished? Equipped. Okay? Kapag ang isang kwarto ay furnished, equipped yun. Kapag ang isang tao ay furnished, equipped. Okay? And that equipping, mga kapatid, ay para sa kanyang buhay. Upang siya ay maging kapaki-pakinabang, not just for himself, but unto all good works. Are you listening? So, ang lahat ng ito, mga kapatid, no, ay nilalayon na itong salita ng Diyos ang ating maging pamantayan ng lahat. Now, why am I starting with this verse? Samantalang ang pinag-usapan natin, biyaya. You notice that? Bakit? Iba na naman yata ang sinasabi ni Pastor. Nagsimula na naman dito, samantalang ang topic natin, the grace of God. Correct? So, anong kinalaman ng kanyang salita, no, patungkol sa pinag-aaralan nating grace of God? And we have learned that the grace of God is, ano-ano nga yan? Abundant. You remember that? Anong ibig sabihin? Masagana. Tama? Okay. And the grace of God is abounding. Nag-uumapaw. Okay? The grace of God is manifold. Okay? Maraming mga pwedeng pagkunan. Hindi na uupos. Hindi na uubusan. The grace of God is sufficient. Amen? So the grace of God provides. It provided for our salvation. Amen? And that salvation is eternal. What a provision. Ang mga provision natin dito, pansamantala lang. Correct? Pinag-uusapan nga namin yung, anong tawag doon? Yung PPP. Di ba? Kung ano man ang pwedeng ibigay ng government. Panandalian lang yun. Magugutom ka na naman. Hindi ba? Okay. So, ibig sabihin, the grace of God so provides, and ang provision na yan ay eternal. In fact, to the uttermost. Amen? The grace of God strengthens. Okay? The grace of God makes us to labor more abundantly than everyone. Correct? Now, pero mga kapatid, may pag-iingat tayo that in all these things, hindi natin inaalis ang lahat ng ginagawa natin from here. Otherwise, the danger is this. Hindi na natin alam kung grace pa nga o hindi na. You realize this? So, in order for grace to be grace, in order for grace to really work, no, in our lives and in our ministries, kinakailangan ang pagkilos ng biyayang iyan ay hindi lumalayo dito. Amen. And so it equips. The grace of God furnishes, and furnishes unto all good works. Oh, teka. So ang biyaya ng Panginoon nag-i-equip sa atin patungo sa lahat ng kapakinabangan, sa lahat ng uri ng pagkilos. You take note of that? Ha? Ngayon, tayo mga kapatid ay may pagkilos sa lahat ng kalalagyan. Take note. Hindi tayo nawawalan ng pwedeng ikilos. Anuman ang ating kalalagyan. Okay? Why? Sapagkat ang pananampalatayang Kristiyano, no, ay manifested ng pagkilos. I remember it well, many years back, when we initially launched itong ministry according to God's grace. Okay? And if you might remember, sinimulan natin ang pag-aaral
sa biyaya ng Panginoon by the illustration of what we see in God's creation. Okay? So, what do we realize, no, that is common in all of God's creation? Naalala niyo pa ba yun? Hindi niyo na maalala. Okay. When God created the heaven and the earth, and everything in it, seen or unseen, God created that. And you find that in Hebrews chapter 11. Okay, you follow? Huh? Now, you need to really listen to me sapagkat hindi na ito outline. This is biblical truth. Okay? Puntahan natin ang Hebrews chapter 11 and find out kung anong sinasabi rito. Ang sabi dito, faith is the substance of things hoped for. Ang pinaka-substance. Pag sinabing substance, ito yung materiality. Okay? You want something material. You want something that you can take hold of in looking forward to something. Tama ba yung term ko, attorney? Ha? If you want to look forward to something, then you must be able to take hold of something. Kahit na ito'y hindi nakikita. Good? If you want to take hold of, halimbawa, if you want to take hold of what? Something that might give you success in life or stability in life, you would think, edukasyon yan. Tama? So, anong gagawin mo? Hindi mo pa nakikita how successful you may be, but you want to be. You look forward to a stability in life, security in life, and you would be convinced that you will be more secure if you have an education. Correct? So, anong gagawin mo? Tatanganan mo ngayon lahat ng maaaring ibigay ng edukasyon. Correct? Kahit ang hirap intindihin, iintindihin mo. Because you take hold of something. Tama? Ha? Okay. Sapagkat you look forward to a promise. You look forward to something that would provide you security. Kaya kahit mahirap, no, at mahal, tatanganan mo yan. And you will believe with all your heart that whatever you take in regards sa edukasyon, it will propel you to something that will give you security in the future. Tama? Ganon din naman sa pananampalataya. Hindi man nakikita ang mga bagay na hinaharap. But, ang sabi dito, faith. And faith that which comes by hearing the Word of God. Amen? May nagtanong sa akin, Bishop, bakit hear the Word of God? There are two things that we should consider there. Noong panahon na ito sinulat, no, lahat ng mga libro, no, ang sumulat lang naman ito, lalo ang New Testament, no, yung mga kapanahonan ng mga apostol, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, as we find in the book of Ephesians chapter 4. Okay. So, nung una silang nagpahayag, ang Panginoon ay pumalangit na, naiwan sila, ang una nagpahayag, nag-preach, ay si Peter, namangha ang mga tao. Sapagkat he was able to preach. And he was able to preach like, wow, napaka-professional nito. Okay? Lahat ng information validated. Hindi niya na kinakailangan mag-research pa. Why? Because it was a revelation to him. Pero nung araw, nagpipreach sila, and even those who came from Jerusalem, going to Antioch, they preached Jesus. Wala pa ito. Wala pa ito. Kaya everything was preached. Naintindihan niyo ba? Hindi ka naman pwede mag-refer lahat sa Old Testament. You know, sapagkat lahat yun figure. Pero sila nagpipreach sila experientially. So they preach. So during that time, that everything, the Word of God, was by actual preaching by the apostles.
So because it was preaching, that's hearing. You understand? In that first point, totoo. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God, preached by the writers of the New Testament. Amen? Now, hindi lang yan. Now, wala na yung mga apostol. We cannot hear them. But, ito, compiled na lahat ng kanilang mga sinulat. Delivered to us. Amen? That by this, we might be perfect. You know, now, sino ba tinanong ko? Ikaw, author ni Moses? Alam niyo ba that when you think by pictures? Realize that? Na, sino bang nag-aral nun? Ha? Can someone validate that? Pictures. Actually, in your mind, you see pictures. Pag actually nananaginip ka, you see pictures. Correct? Sapagkat yan ang laman ng isip natin. Ngayon, alam nyo, kausap ko si Atty. Moses, sabi niya ganyan, Pastor, alam mo ba, na mayroong mga tao, ang bilis magbasa? Ang bilis magbasa. Have you ever seen those kind of persons? Yung bang, parang gano'n lang, ano? Si Sep, mabilis magbasa ito. Nagugulat ako natatapos yung isang libro Isang upuan lang. Okay? Ang sabi sa akin, when someone reads that fast, okay, they hear what they read. Sino nag-aral niyan? Can someone validate that too? They actually seem to hear what they read. Kaya ang bilis. Pero si Moses nagsabi sa akin, ewan ko kung pwede pagtiwalaan to. Ha? Kumuha ka ng mikropono. Paliwanag mo dito. Yan. Maraming binabasa ito Di ba? Being lawyer. Sige, paliwanag mo. Pastor, kasi before taking up law, nag-try ako ng course sa speed reading sa may Katipunan. And I was advised that the brain has the capacity, nakalimutan ko lang yung actual figures, to take in more words than yung actual na normal person. The limit kasi is when normal people would read, you read aloud. You read aloud in your brain. Yun yung nagpapabagal sa'yo. So speed readers, they don't read. Parang sight reading siya Okay. So, ang ginagawa nila, yung fingers nila, they point dun sa Kaya po yung mga yung may photographic memory, kasi nare-retain sa isip nila yung mga words. Hindi nila binabasa aloud. Kasi normal people, pag binasa natin, kunwari magbabasa tayo ng verse, sa isip natin, naririnig natin yung sarili natin nagbabasa Kahit silently tayo nagbabasa tayo sa isip natin, word for word. So practically, you hear what you read. Yun yung normal. Yung speed readers na yung images yung nare-retain sa kanila. Okay. Thank you. Naniniwala ba kayo ron? Ewan ko, attorney na ito Okay? Asan si Koy? Koy, ikaw nagsasight read ka ng piyesa ng music. Sa totoo lang, naririnig mo yung tono ng sinasight read mo As music. Okay? Yung nota na tumataas baba doon sa staff, no? You follow it. Kayo mga nag-aral ng music. Si Ned, ikaw, you read notes, right? Nagsa-sight read kayo. As you sight read sa music piece, you hear it in your ears. Okay? Kaya alam nyo mga kapatid, amazing how the Word of God is. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. At tama yun As you read and you hear, you play it. Tama? And you play the piece
as how you hear it through the piece. As you sight read. Correct? You play it. You know what? That's an illustration of faith. You do exactly as how you hear. Tama? If you do not do exactly as how you hear, that cannot be faith. So, as how we hear it and how we take it from God's Word and we do it, that is faith. And when you keep strong in doing it, you know what? It secures you. So faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. And however, na hindi natin nakita at wala tayo noon, but we read it from God's Word, we take it, and we do it, and we live our lives according to what is given to us as truth. Amen? So, yan ang ibig sabihin nun. Kaya, ipinagtitibay sa atin ito, okay, at nagiging perfect tayo. Now, kaya mahalaga, mga kapatid, that when we come to know Christ, we look at His Word, we study His Word, then we begin to understand His whole person. Then we begin to understand His will. Okay? Mga kapatid, hindi tayo, while this can be a manual to us, hindi tayo yung, para bang ang tingin natin dito is, ano nga ang tawag doon sa recipe ng cooking? Ha? Cookbook. No? Ibig sabihin, kapag alam na natin ang katotohanan, alam mo nang lutuin na hindi ka tumitingin sa cookbook. Do you realize that? Ha? I mean, mga kapatid, itong mga illustration na ito exactly ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng katibayan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit? Practical sa buhay natin. Tama? Hindi natin maintindihan. Meron mga nagluluto, no? Hindi nalalasahan hindi natitikman. Lagay nila ng lagay ng mga ingredients. Tapos isa-serve. No? Yun na yun. Yun na. Nakikinig ba kayo? Abe, bilib ako doon sa, meron akong gustong-gustong restaurant dito, Marie, diyan sa, ano ito? Sa San Juan. Yung masarap na Mommy House. Anong, Charles Wanton. Ako, sinabi ko sa iyo. Oh, asan si Peter? Paborito rin ni Peter yun Ayan, no? Diba? Hindi naman laking farm yan. Oh. Pinapanood ko, Peter, kasi may bintana yun May bintana. Ang bihira, tinitinan ko kasi yung noodles, gawa nilang sarili yun Gagano'n na ng gagano'n. Pagkatapos yun. Ang bihira, walang tikim-tikim, isa-serve na kagad. Yun na yun Di ba? Ganyan dapat ang mananampalatayang totoo sa salita ng Diyos. Correct? Okay. Yung delivery na lang ang gagawin mo. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, that is how we should be equipped. Correct? Halimbawa, ang mga customer, iba-iba naman iba-iba panlasa niyan Pero yung equipping mo, swak sa kanila Tama? Halimbawa sasabihin ko, gusto ko ng ganito. Medyo anghanga mo ng kaunti. Kaunti lang. Tama rin Aren't you amazed na ganyan yan? Diba? Ibig sabihin, equip tayo sa lahat ng hinaharap natin na sitwasyon. Equip tayo for others. Equip tayo for ourselves. That is the beauty of the Word of God. Amen?
And then the delivery of this is actually grace. Kung ang pagtalima dito ay faith, the delivery of this truth to others is grace. Why? Because the truth needs to be delivered. It needs to be served. Kaya tayo ay ginawa tayong stewards. Okay? Stewards. Nasa atin na ang yaman ng biyaya ng Panginoon. I-serve mo na lang. Amen? So, dapat pinagyayaman tayo. Kaya alam nyo, napakaganda na kahit, sabi sa akin ni Manuel kanina, ang ganda ng choir nyo, Bishop. Sa wakas, may bumati sa inyo. Oo. Sabi niya, anong practice nila? Kada meron kaming coming together, may practice sila. Ano yung coming together? Yun ang service namin. Okay? 3 beses yan. May Linggo, may Martes, may Huwebes. Ganun karami. Ang service nyo? Yes. Kaya mahusay yan. Di ba? Mahusay ba talaga kayo? Oo. Di ba? Sabing ganyan, Bishop, pag may kantata kayo, pupunta ako dito. Oo. Nakakita nyo na. May customer na kayo ngayon. Di ba? Deliver na lang kung paano i-deliver yung ano. So, yun ang biyaya ng Panginoon. We minister. Kaya ang sinasabi, no, manifold ang biyaya ng Panginoon. Ang ginagawa lang natin, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay swak sa lahat ng kalalagyan. Are you listening? So, mga kapatid, kinakailangan lang marunong tayong maging steward. Kaya ang sinasabi ng ating talata, okay? Ano nga? No? Abay, pinagyayaman tayo sa biyaya ng Panginoon sa manifold grace of God. So that, no, such manifold grace may be ministered to by us to others. Ministering the same. Amen? Kaya hindi tayo makatatakas dyan. Now, kita nyo, alam natin ito sa Romans chapter 12. For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think, ano raw? Soberly. Anong ibig sabihin ng soberly? Ha? Anong ibig sabihin sa Tagalog ng soberly? Ha? May kahinahunan. Okay? Ano ang kabaliktaran ng sober? Eh di hindi sober. Hindi. Ang kabaliktaran ng sober ay drunk. Lango. Amen? Alam niyo mga kapatid, hindi pwede na ang biyaya ng Panginoon ay i-deliver ng isang drunkard. Kasi wala pa akong nakitang waiter na lasing. Diba? Sir, anong order niyo? Bigyan mo ko ng tubig. Ito yung tubig. Wala, hindi pwede. Kinakailangan maayos ka. Sober ka. Right? So everyone who will service, okay, who would minister the grace of God might and should have soberness. According as God hath dealt to every man the measure of faith. The measure of faith. Ibig sabihin, the depth, the degree of how you can make His Word applied to you. You understand? The degree. Kasi alam nyo, tayo lahat, madalas tayong tumawad eh.
Pag sinabing ito, buo, tanggapin mo. Ay, hindi po, pwedeng tingin na lang. Okay? Pwedeng ngayon lang ito, ganyan. Right? O, pa-excuse muna nung iba. Kaya, merong the measure of faith. Pero, kahit na tingi lang ang pagtanggap mo, abay, meron ka pa ring responsibility to steward it. Correct? Kahit tingi lang, naroon pa din yung iyong pagiging katiwala ng tingi. Okay? Tingi, hindi tinga. Tingi. Kahit kakapiranggot. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Listen, minsan, tinatama ko yung mga pastor. Member ko to, member ko yan. Yan, member ko yan, member ko yan. Eh, hindi, member nyo rin ako eh. Because we are members one of another. How does that come true? Huh? We are all members of each other as ecclesia. Okay? Maybe, as a part of you, I can deliver to you and I can supply much more. Being a pastor myself. Or maybe you are a young Christian. Pero however, no, yung tingi na nasa iyo may be an encouragement to me. Correct? Kaya we supply each other. Kaya hindi nagbibida ang isa, kundi ang nagbibida yung biyaya mismo. Correct? You see? Halimbawa, si Carol. Siyempre si Carol, sasabihin lang sa akin ang problema niya. Hindi pa sinasabi, umiiyak na. Mabigat naman talaga eh. No? Pastor, anong gagawin? Diyan ka lang, huwag kang aalis. Okay? Para bang ako pala, dahil sa akin, dahil anong sinabi ko. Pero nung na-testimony si Carol, Pastor, ito, ganyan. Ako pinagpala eh. Napatunayan ko, mga kapatid, na simpleng pagsunod at simpleng humility goes a long way in the grace of God. So, ako'y napagtitibay. Lalo tuloy tumatapang ang preaching ko. Tama, no? Right? Nakikinig ba kayo? Ganyan tayong lahat. Kaya huwag tayong mamimili. Amen? Itong mga apo kong ito, siyempre, ako ang lolo. Kinakailan, ako masusunod. But you know what? Malaking comfort sa akin itong mga batang to eh. Binuhat ko nga rin si Micah. Nagpapaalam na kami sa Lighthouse Cafe. Sabi ko, dumating na naman po tayo sa puntong sasabihin ko, napakaikli ng, isubo ba naman sa akin yung kanyang sinelas? Dito. Nabira ito si Micah. Natuwa lahat eh. Ngayon, palagi kong hawak-hawak kapag umaano doon eh. Tuwang-tuwa ngayon yung mga tao. Di ba? I'd like to expose my grandchildren to the ministry. You know what? It will do you a lot. Kayo ba, hindi pinagpapaalam? Mayroong tagapagpaalam dito? Tayo lang ang church na ganyan. Ngayon, may gumagaya na. For us, we have many members in one body, and all members have not the same office. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. And don't you ever think na you're not important. Alam niyo, kahit ako, palagi kong sinasabi, mag-aral kayo ng mabuti, magkaroon kayo ng degree. Pagkatapos, may mababalitaan ako, hindi pumasa si ganito. You know what? Don't take it against yourself. Don't take it against this church. Don't take it against the grace of God. Because recognize the grace of God, and that same grace will lift you up. Nakikinig ba kayo? Ha? Dito sa Lighthouse, kesyo successful ka o failure ka, you have a part here. But you just remain.
Did you hear me? You just remain. Having then gifts, differing according to the grace that is given to us. Alam na natin lahat ito. Whether the ministry of the word. Let us minister according to the proportion of faith. Can you imagine that? Kaya yung mga nagpapahayag, ang talagang ibig sabihin yan, you can actually minister according to how you take this truth. Amen? Kaya kayong halimbawa, nagpipreach kayo na wala naman sa kalooban ninyo. Mahirap yun. Mahirap yun. Parang yung ano yan yung kumakanta. Oh, yung kumakanta, ang sabi niya ano ba yung kantang yung kahit mamatay siya, na maglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, sigurado ka ba talaga mamatay ka niyan? Mahirap kantahin yan kung hindi mo siseryosohin. Tama? Or ministering, or serving. Okay? Let us wait. Palaging merong qualifying. Tama? Wait. Kasi, when you minister or serve, you should be willing to wait. Kaya nga ang waiter nagse-serve. Kaya nga siya waiter. Kaya ang ibig sabihin nito, lalo na yung they that wait upon the Lord shall renew. Ang dami din nakakaintindi nun. Akala nila, mag-aantay sila na parang si Juan Tamad na bubuka yung bibig. Mag-aantay ako sa Panginoon na pagpalain ako. Hindi. Ang ibig sabihin niyan, pag may sinabi ang Panginoon, yun na yun. Gagawin mo na. That is how you wait on the Lord. Parang waiter yan. Kapag may nagtaas ng kamay, lalapit ka kaagad. Pag may tumawag, waiter, di ba? Yung kaklase ko, kasama ko kahapon Abay, sabi, Pogi. Sabi ko, ito na ako. Hindi ikaw, yun! Ba't hindi ba ako pogi? Hindi, yun lang ang pogi. Yung waiter, bira. Kung ano-anong tawag Di ba? Pero yung waiter, ganun lang Oh, sir, ano yan? Di ba? Kaya nga yun, may qualifying palagi. Oh, naisip nyo na. Or he that teacheth on teaching. Ano yun? Equipping. Kaya nga ang tawag natin dito, ministry of equipping. Because you do not actually teach without recognizing that the ones you teach must eventually be equipped. Tama? I don't intend to preach and I don't see any equipping in you. Okay? Or he that exhorteth on exhortation. Anong ibig sabihin yan? Alam niyo ang exhortation, maraming pwedeng ibig sabihin yan. Kasama na dyan ang instruction, ang rebuke, ang reproof. Lahat kasama yan dyan. So after all these things have been done, what happens? You're lifted up. Kaya tinawag natin ang ministry of exhortation as ministry of lifting up. You understand? Or he that giveth, let him do it with simplicity. Anong ibig sabihin ng simplicity? Ha? Gusto niyo ba ng taong komplikado? Ano yung taong komplikado? When does a person become complicated? Pag ang dami pong relationship, complicated. Hindi. Pero ano yung simplicity? Ang simplicity, maraming katuwiran. Yung hindi simple, maraming katuwiran. Maraming excuse. Ang simple, kapag sinabi, yun na yun. You understand? Ha? Maraming excuse ang walang simplicity. Maraming lusot. Para bang, ano yan? Ano sa Tagalog yan? Kapag gusto, may paraan.
Kapag ayaw, maraming dahilan. Magdadahilan pa. Tithe lang magdadahilan pa. Yun na yun eh. Meron kami nung araw, tithe lang ang tinuro ni tatay eh. Ang daming dahilan. Magkano po? Magkano? Hindi magkano. 10%. Eh meron siyang pambihira. Meron siyang fleet ng Santa Mesa, Divisoria na jeep. Doon galing sa San Juan. Isipin mo, isang fleet yan ng jeep. Okay. Alam mo ba yun, Del? Alam mo yung kwentong yan? Ha? Alam mo? Huwag mo sasabihin kung sino, ha? Oh. So, gumawa na ng envelope kami ni tatay. Tithe. Yan, tithe. Yung araw, tithe pa lang, tsaka faith promise. Tithe. Nakalagay doon sa kanyang envelope, 10 pesos. Tithe, 10 pesos. So, in-explain ulit ni tatay, ang tithe ay ikasampung bahagi ng ating kabuhayan, ganyan. Amen! Isa pa yan. Pastor, maganda po yung preaching. Kinalingguhan, 10 pesos na naman. Okay. Pagkatapos, nagsimula si tatay ng love and faith. Love and faith. Okay. So, ibig sabihin, marami ng blanco doon sa sa envelope. Tithe, love, and faith. Kanilingguhan, ang nakalagay doon, tithe, 5 pesos. Love, 250. Faith, 250 equals 10 pesos. Wala makakorek sa kanya. Ayun, nasa langit na siya. No? Pero alam niyo, maraming katuwiran eh. Di ba? Eh, giving yan. That is stewardship. No? That is the ministry of supplying. Amen? And we do that with simplicity. Kasama na dyan sa simplicity yung humility. Yung obedience. Amen? Yung willing na intindihin na, hey, you know what? Abay, if you do this, men shall actually give into your bosom. Ang sukat niyan is good measure, pressed down, shaken together, running over. Eh, ayaw mong intindihin. Bakit? Maraming nakatuwiran eh. You're not simple. Okay? Eh, pastor, kasi ang complicated naman ng ating offering envelope. Ang dami. Di tick mo lang kung anong kaya mo muna. And then, pagpursigihan mo. You know why? Because if there is obedience and simplicity in you, you know what? The Lord will give you more grace. Amen? He that ruleth. Ano ang qualification? Ano raw? Diligence. Kaya kayo mga pastors men, kayong mga sentinels, kayong mga fellowship group leaders, kayong mga nagli-lead ng iba't ibang mga ministries, nagli-lead kayo ng mga bata, nagli-lead kayo ng mga generational, okay? For whatever na nasa ministry. You know what you should have? And what we should have? Diligence. Kasigasigan. Tama? Alam nyo, naiintindihan nyo ba na ang kasigasigan walang hiya? Ha? Ang pagiging masigasig, hindi nahihiya. You agree? Ha? Ang pagiging masigasig, hindi kailangan ng kasama. Kasi, nagsisimula yan sa iyo. Ang pagiging masigasig, hindi kailangan ng sandalan. Paminsan-minsan, kailangan siguro ng pat at the back. Okay? Pero ang pagiging masigasig, meron niyang self-initiative. Amen? Diligence eh. Oh, how do you spell that? Okay? If you take something that you believe that before God, ay mahalaga, at lalo na
you realize that the grace of God is complete in us. Sabi nung awit kanina, we all have the reason to be diligent. Amen. Alam niyo, ako'y tuwan-tuwa kay Ray Scrupulo. Ibang klase ito si Ray, Dick. Sabi sa akin ni Bong, Pastor Ray, pumunta ron sa barangay. Meron si WOP, di ba? Doon sa barangay. Sabi ba naman sa barangay, ako po ang direktor ng The Great Lighthouse Foundation sa Cainta. Sabi ni Bong, ano ako? Bong, huwag kang tutulog-tulog. Mauna ka ni Ray. But I like him. Amen? Mga kapatid, kaya tayo, huwag kayong tutulog-tulog. Find out who among our people really show good diligence. Yan ang kailangan natin sa leadership. Amen? Hindi na kailangan hatakin. Okay? Napanood niyo ba yung nung araw, merong Gulliver na cartoon? Sino nakapanood din sa Gulliver? Sino? Yung cartoon na Gulliver? Sino may alam nun? Ako lang? Ano ba naman kayo? Merong kabarkada si Gulliver sa mga ano niya eh. Pag merong pinapost si Gulliver, ang palagi niya sinasabi, it can never be done. Ganon. Pero alam niyo, nag-i-exist naman yung mga ganong tao. But however, whatever yung sinasabi, leaders, we need to be diligent. Right now, third quarter na. Okay? Marami tayong hinaharap. We are actually now launching, working together towards our 50th. Amen? Hindi biro yan. Hindi biro yan. Nalulula nga sila. Di ba, Connie? Sabi ko, doon tayo sa World Trade. Tingnan natin. Abay, pagpasok nila doon sa World Trade, sabi, wow! Pastor, kaya ba natin to? Sabi ko, ba't di natin kaya? Kung napuno natin yung araw yung ano nga yun? Yung tent ng PICC. Di ba? It was amazing. How many years ago was that? 2012. So, ibig sabihin, that's what? 12 years ago. Come on! Abay, aren't we more equipped now? Binigyan na tayo ng magandang ehemplo ng Panginoon. How He can work in and through us. You see? Kaya gising-gising na tayo. Di ba magandang ulam yung gising-gising? No? Ano yun? Yung sigarilyas yun, di ba? Gising-gising. Anyway, nagutom tuloy ako. And then the ministry of showing mercy. With cheerfulness. Oh. Pastor, akala ko, ang cheerfulness applied sa giver. Kasi ang sabi ng Bible, for God loveth a cheerful giver. Lahat naman ito, giving eh. And when you show mercy, that's giving. And we do it with cheerful hearts. That because of God's mercy, we have this ministry. And we faint not. That's the whole thing. Okay? At lahat ng ito, mga kapatid, nasa atin na. Nasa atin na ang kilos. Kompleto na yung armas natin eh. Kompleto na ang dapat natin gawin. Isusunod na lang natin dito, ibabagay natin, i-conforme natin ang ating sarili. And lastly, of course, is Romans 12. Ano sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12? Alam natin lahat yan, no? Romans chapter 12. At ang sinasabi rito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Mercies. Hindi mercy lang. Mercies of God.
that ye present your bodies a living sacrifice. Because that is the basic thing that is required. Grace saved us. Grace makes us. Grace equips us. Lahat ng ginawa ng grace nasa katawan na ito. Naintindihan niyo ba? Lahat ng ginawa sa atin ng grace and how grace lifted us up, made us, equipped us, nasa lupang katawan na ito. Ano ang ating response? Present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable to God. At ang bagay na ito, ang simula ninyong reasonableng paglilingkod. And be not conformed to this world. For how this world thinks, for what this world says, for what this world demands, live it in the world. But be ye transformed. Okay? Be ye not according to the world. And that can happen by the renewing of the mind. Change your mindset. Amen? Change your mindset. Pag sinasabi ng mundo, mahirap, we need to change our mindset. Pag sinasabi ng mundo, hindi magagawa yan, change the mindset. That you may prove. Ano yung sinabi ng prove dito? That you may actually show to all. Show to all. Manifest to all. Ang mundo, mga kapatid, they're out to make us liars. They're out to discredit us. Kaya nga ang buhay natin, dapat buhay ng pruweba. Hindi yung magpe-pruweba ka pa lang. Buhay ng pruweba. Because we have taken this truth, and so we stand on that truth, at ipuprove natin, ipakikita natin, ipapahayag natin, we already have bodies presented to God as living sacrifice. What follows next is show it in your life. Prove it in your life. Show it to all the world. Showing to all the world what is good. The things that are acceptable to God. The perfect will of God. Yan ang dapat natin gawin in response to the grace of God, in response to the abundant, abounding, manifold, sufficient, strengthening, equipping, furnishing grace of God. Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. Heavenly Father, We hope you were blessed with the preaching of God's Word today. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. If you would like to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you can follow this prayer. Heavenly Father, thank you for giving your Son Jesus Christ to die on the cross for me. I admit that I am a sinner, and I repent of all my sins. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Thank you for the gift of eternal life and your promise of heaven. I ask this in Christ's most precious name. Amen. If you have prayed this prayer, let us hear from you. Message us through the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join us in our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again in our next episode of The Pulpit.